Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako si Larry Lacson ng National Food Authority, ang katuwang ng Department of Agriculture. Hello po, Admin Larry. Good morning sa iyo. Ayan. So simulan na po natin ngayong araw. Samahan niyo po kami tuwing Sabado sa isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating agrikultura. Pag-usapan natin ang pagsasaka, pangingisda at paghahayupan, na siyang nagbibigay ng masaganang pagkain sa pagkainan. Ayun, correct ka dyan, Admin Larry. So tayo po ay napapakinggan live sa DZRH. Sa frequency po natin ay 666 kHz. Live na rin po tayong napapanood sa DZRH News Television at sa mga cable channels po natin. Good morning po sa mga subscribers ng Signal Channel 18, Sky Cable Channel 3, GSAT Channel 140, Converge Vision Channel 14 at naka-live stream din tayo sa DZRH Facebook at YouTube habang live rin ang audio broadcast natin sa dzrh.com. Alright, so maaga pong nagising ang ating mga inyong lingkod. Ayan, Admin Larry, you're so green today. I love it. Ayan. And welcome back sa ating station. Kayo po ay aming nai-interview lang noon ni Ka Henry, sa programang Balansyado. So ano ba ang inyong nararamdaman? Nandito kayo sa booth ngayon at kayo po ay host ng isang programa dito. Well, actually, Karen, excited ako na maibahagi, kung ano yung mga programa ng Department of Agriculture. And excited to work as co-anchor mo. Wow, ako rin po, I'm very honored, Admin Larry. So ito nga, simulan na natin ang talakayan sa mga mahalagang balita mula sa Department of Agriculture. Balitang Agri. Unahin po natin ang ating balita tungkol po sa ating mga agri-truckers. May libre rin toll po sila na matatanggap. Ayan, libreng toll sa food trucks ipinatutupad kontra sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa utos po ng Pangulo, libre nang makadaraan sa mga expressway ang mga sasakyang may dalang agricultural products. Layo nitong maibsan ang gastos ng mga agripreneur para mapanatiling supply at presyo ng kanilang mga produkto. Bagamat hindi 4,000 ang agri-truckers, 1,162 lang ang may valid accreditation, kaya't limitado ang benepisyong nakukuha ng karamihan. So bilang tugon, isinusulong ng Department of Agriculture ang maigting na pagpaparehistro, mas pinalawak na on-site enrollment at mas mabilis na approvals para sa accreditation ng agri-truckers. Admin Larry, ano pang iba nating mga good news? Ito pa ang good news, ang P20 Rice Program pinaigting sa kabila ng Energy Emergency. Flagship food program ng pamahalaan mas pinaigting bilang tugon sa sumisirit na presyo ng mga bilihin sa kabila ng umiiral na energy emergency sa bansa. Inutusan ng Pangulo ang Department of Agriculture na pahabain ang selling hours at magbukas pa ng mas maraming distribution outlets sa buong bansa bilang tugon sa nagpapatuloy na pagmahal ng bilihin dahil sa taas ng produktong petrolyo. Ayon sa DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang pagpapalawig ay nakadisenyo para mapanatili ang supply ng pagkain sa murang halaga. Sa unang quarter pa lamang ng taon, nakapagtatag na ng halos 1,000 P20 rice selling sites sa buong bansa. Kabilang dito ang Kadiwa outlets, NFA warehouses, sites sa mga lokal na pamahalaan at iba pang government offices at mga pribadong lugar na accredited ng Food Terminal Incorporated. Mayroon na ring 6.45 milyong benepisyaryo ang napagsilbihan ng selling sites. Kabilang sa mga benepisyaryo ay ang senior citizens, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece households, solo parents, person with disabilities at mga kabilang sa sektor ng agrikultura. Samantala, inilunsad ang benteng bigas sa meron na o P20 Rice Program kasabay ng Capiz Tahan Festival at pagdiriwang ng ika-125 taong pagkakatatag ng probinsya ng Capiz. Ito ay para isulong ang seguridad at murang pagkain sa lugar. Pinasinayaan ang P20 Rice Project ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara at Governor Fredinil Castro. Nasa 1,000 ang benepisyaryong mula sa prioridad na sektor ang mga nakabili ng 20 pesos na bigas sa inisyal na rollout.
Susunod na, kilalanin ang isa sa libo-libong benepisyaryo ng 20 bigas meron na program mula sa Quezon City. At iyan po ang ating babalikan. Ang ating oras, 15 minutos makalipas ang alas 11 ng umaga. Masaganang Pinas. And we're back! Nagbabalik po ang Masaganang Pinas. Ayun, Admin Larry, bago ang ating talakayan, ipakilala muna natin ang isang tricycle driver at tatay. Ayan, mula sa Quezon City sa segment na Alagang Pinas. Pakinggan at panuurin po natin ito. Alagang GA. Umani ng samot-saring reaksyon ang naging pahayag ni ngayoy Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang kampanya sa pagkapangulo noong 2022. Ang kanyang pangako, mapababa ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. May ilang nagduda, ngunit para sa mga araw-araw na kumakayod upang may maiuwi sa pamilya, ito ay pag-asa na ang bigas ay mabibili na sa abot kayang halaga. Ako si Dave Barrios, nakatira sa Quezon City. Isang tricycle driver. Dati ako sa Baramay Basra. Doon ako matagalan ng trabaho. Kaya umalis ako roon dahil kulang na kulang yung nasahod ko roon. Bali, 7,000 lang naman. Kaya pinili ko na lang na maging tricycle. May anak ko na 4. Yung dalawa may asawa na. Yung dalawa, nandito pa sa poder ko. Kasi yung bunso ko nag-aral, elementary pa lang. Bali, biyaya ako ng malaling araw, mga alas 4. Pag mainit na kasi nagpapahinga rin ako eh. Tigil ako, nagpapahinga, hapon naman ako buong biyaya uli. Nang bandang alas 4 na uli. Mga hanggang alas 7. Magpira ko mahirap mo pag-budget sa pagkain. Bili ng bigas, pagkain namin sa araw-araw. Yun ang number 1, saka yung kuryente tubig, kasama na po yun. May pagkakataon na talagang kinakapos kami sa budget tungkol doon sa bigas. 60 ay isang araw yung sa bigas namin. Sa bigas lang yun, 60 araw-araw, bali sa isang linggo, abot ako mga 300 plus. May pagkakataon talaga na kailangan na magtipid o bawasan yung budget sa pagkain dahil sa taso ng bili, sa taso ng bigas. Mabuti na lang mayroon tayo pinanukala na bigas na mura sa mahal nating presidente. Sila ng 20 bigas, minabalitaan na lang na mayroon nga sa yung kaliwa. Anong naraman namin, pumunta kaagad kami doon sa lugar na doon na ginanap yung murang bigas nga daw. Doon nagsimula na talagang nakakakuha na po kami ng murang bigas. Bali, 30 kilos po yung binibigay po sa amin sa isang buwan. Malaking bagay po na halos triple ang nababawas po doon sa pambigas-bigas, pambigas namin araw-araw. Medyo hindi na kami nahirapan doon sa mga ibang pangangailangan namin. Kaya yung ibang bayarin namin, hindi kami na masyadong gigipit. Nakakabayad kami ng tama roon sa kuryente tubig. Maraming salamat sa ating presidente sa ng murang bigas dahil laking tulong po sa kagaya namin. Sana pagpatuloy nila yung pagbibinta ng murang bigas para sa lahat po ng kagaya kung hindi sapat ang kinikita. Wow, grabe naman ang kwento ni Mamang Driver. Ayan, medyo maganda yung ngiti niya, no, Admin Larry, pagkatapos nung video. Pero alam mo, Admin Larry, ang hirap talaga mag-budget, lalo na kung kayo ay bumubuhay ng isang buong pamilya tapos minimum o below minimum pa yung sinasahod niyo. 7,000 lang yung sweldo niya dati.
Yes, oo. Parang ang sakit din marinig na kailangang magtipid sa pagkain, Admin Larry. Actually, yun yung ayaw natin mangyari. Yung ating mga kababayan nagtitipid sa pagkain. I mean, sa ibang bagay, pwede. Pero sa pagkain, mahirap, no? Kaya Correct. napakalaking bagay ng 20 bigas. Biro mo naging times 3. Yung 60 pesos mo, 1 kilo lang dati. Ngayon, naging 3 kilo. Correct. Oo. So, hindi na niya kailangan isipin na kailangan nilang tipirin o stretch yung budget o di naman kaya ay may mga pagkakataon na isipin mo na hindi sila kakain, di ba? Sa isang araw, Admin Larry. Yun nga ang nakakalungkot. Pero yung iba namang kwento na narinig natin, no? Instead na ibili nila lahat ng bigas, yung iba na maisusubi nila Yes. pambili ng 3-in-1 Oo. or gatas. Oo. I mean, yung 60 pesos nila na ibili nila ng ibang bagay, yung sumobra, no? Dahil 20 pesos na nga yung bigas na ng Pangulo. So, under this program, at talagang konsiderasyon ay itong mga pangunahing kumbaga hamon na kinakaharap ng ating mga kababayan. Narinig ito ng ating pamahalaan at tinugunan. Ito yung unang konsiderasyon talaga at tinugunan naman. Tama. Yun po talaga yung consideration, yung ang bawat Pilipino ay may kakayahan bumili ng primary commodities para sa kanyang pamilya. Kanya kahit medyo mahirap, hindi po ito madali, ay yun po yung tinugunan, no, ng ating pamahalaan. So, madali lang po bang hanapin ang 20 pesos na bigas, Admin Larry? Well, marami na yan. Almost 1,000 na yan nationwide. Wow, ayan. So sa ating mga jeepney drivers, tricycle drivers, ating mga manong at manang, ayan, hindi na po kayo mahihirapan. Pwede rin nyo pong i-check sa social media yung mga areas kung saan na merong kadiwa ng Pangulo. May benteng bigas, di ba, Admin Larry? Tama po yun. Okay. Ayan po ang ating oras sa 10:55 na po at dahil dyan, mabibili na nga po sa maraming parte ng bansa ang halagang 20 pesos na bigas na programa ng administrasyon at patuloy pa itong pinalalawig sa Luzon, Visayas at Mindanao. At isa nga sa mga hamon na kinakaharap ng programa yung mga daing ng mahabang pila. Ayan. Pero may tugon na dyan at yun nga ay ang online registration naman po. Kasama natin live via Zoom si Asik Genevieve Guevara para ipaliwanag ito sa atin. So, babatiin na po natin siya, no? Good morning, Asik Bebang. Unahin po muna natin yung paliwanag kung ano ang pinakatrabaho at responsibilidad ni Asik Bebang sa Department of Agriculture. Hello po sa inyo. Wala pa. Via Zoom yata natin siya makakasama. Nasa biyahe pa siya. Ayun, sa biyahe. Ingat po. Ayan. Alright, sige po. Mag-commercial po muna tayo at pagkatapos niyan ay sana makasama na po natin si Asik Bebang. Marami pa po tayong pagkikwentuhan pag siya po ay ating nakasama via Zoom, Admin Larry. Alright, so ang ating oras, 6 na minutos bago po mag-alas 11 ng umaga. Masaganang Pinas. At ang ating oras, 1 minuto bago po mag-alas 11 ng umaga, nagbabalik ang Masaganang Pinas. Yan, Admin Larry, pakilala nga natin yung isa rin nating kasama. Equally handsome, hunk na hunk, ayan, at green na green din ngayong umaga. Pakilala na po natin siya, Admin Larry. Siya si President Joseph Lo ng Food Terminal Incorporated. Ayun. So, welcome po sa ating programa, President Joseph Lo, or ang tawag sa kanya ay Sir J-Lo. J-Lo. Umaga ho sa inyo ho. Magandang umaga po, sir. Sir, could you tell us po muna, sir, yung Food Terminal Incorporated, ano? Can you tell us a little background about this para mas makilala kayo ng ating mga listeners and televiewers? Yung Food Terminal Inc. ho ay mas nakikilalang FTI. So ito ho ay nakikilalang jeepney stop or bus stop sa Taguig. So maraming nakakaalala sa kanya. Nagsimula ho ito nung panahon pa ng tatay ho ng ating mahal na presidente, si President Ferdinand Marcos Sr. At ito yung naging isa sa pinakamalaki sa buong Asia ho na food terminal na may cold storage, may slaughterhouse, may mga
kumpanyang nagmamanufacture mga pagkain para mapamura, nagiging bagsakan, para makatulong sa pagbaba ng presyo ng pagkain at maging available po sa lugar. Ayun. So ang laki pala ng role ng FTI o ito po yung Food Terminal Incorporated. Thank you po Sir J-Lo At Admin Larry, balikan po natin muna kasi mukhang wala pa po sa Zoom si Asik Bebang. Pero can you tell us ano po ba yung kanyang role po yung trabaho sa Department of Agriculture ni Asik Bebang? Well, si Asik Bebang ang Assistant Secretary nung sa department na siyang namamahala doon sa agribusiness marketing and consumer affairs, no? Eto, katuwang siya nila FTI, yung kanyang opisina dito sa pagpapalawig, pagpaandar nitong benteng bigas meron na, at saka ng kadiwa in general. Yun ang pinakatrabaho ni Asik Bebang sa Department of Agriculture. Okay. So meron tayong nabanggit kanina na may kailangan mag-register para dito. Pero siguro balikan ko lang si Sir J-Lo working with Asik Bebang and sabihin na natin yung marketing para po dito. Ano po ba yung inyong mga inyong pinagtatrabahuan ngayon, yung mga kailangan yung paghandaan para dito sa project na to, itong 20 pesos na bigas? Itong proyekto na ito ay galing sa ating mahal na Pangulo Yung araw-araw, gabi-gabi, wala na kaming ibang iniisip kung paano natin maidala sa buong bansa. Isipin niyo 82 yung probinsya natin, Luzon hanggang Mindanao. So umabot na tayo sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, Basilan, at gusto lang natin maidala sa kanila para maiayos. Siyempre maraming logistical mga problema na nangyayari, paano dalhin, saan namin kukunin yung supply, at mas araw-araw po natin pinapaayos yung mga sistema natin para sa mga tao at kababayan natin. Para mas madali at mas sistematiko, no? Tama po. Admin Larry, meron po ba kayong gusto ring points o pag-usapan tungkol po dito sa project na to with FTI? Tama, yung sinabi ni President J-Lo, yun yung malaking programa ng ating pamahalaan, itong pang benteng bigas meron na programa. Ang tawag namin dito minsan P20 lang, no? P20. Isa-isahin natin siguro, no, while waiting for Asik Bebang, no? Ay, pero mukhang nandito andyan na siya, Asik. Mukhang na-save ka. Na-save. Sige. Pero willing na si Admin Larry Ayan. Pero eto, i-introduce po muna natin siya. Ayan. At marami tayong gustong itanong kaya Asik Genevieve Guevara, ayan, o Asik Bebang. Good morning po, Asik Bebang, and welcome po sa Masaganang Pinas sa DZRH. Magandang umaga po, Ma'am Karen, Admin Larry, President J-Lo, at sa inyong pong mga tagapakinig at mga tagapanood po. Magandang umaga. Ayan po, una ko pong tanong, napakahirap. Bakit po Asik Bebang ang nickname nyo po? Parang ang layo sa Genevieve. Pag po Tagalog, Genoveva. So, ayun po ang binigay sa akin na nickname. I see. Kaya naman pala. Sige, go ahead po, Admin Larry and President J-Lo, sir, kung meron po tayong gustong itanong kay Asik Bebang. Una sa lahat, Asik Bebang, kulang yata yung blush on natin ngayon. Fresh na fresh pa Hindi ko siya. nadala ang aking maganda dito kasi medyo ano po ang simoy ng hangin dito sa Guimaras. So ako po Kakaingit ay yan. Sarap dyan. Makapunta na nga. Halika na. Punta Habol na tayo, kami. habol tayo. Sige po, go ahead po, Admin Larry. Hi, Asik Bebang. Ito, alam natin yung programa natin sa Benteng Bigas meron na, no? Siguro kanina gustong itanong ni Karen, no? Yung ating registration online. Probably you can give us more about how we do it or kung paano gagawin itong registration online. Okay, nito po kasi unang quarter ng taon, talaga nakita po natin yung pagbulusok po ng napakaraming pumipila para makabili po ng ating benteng bigas. Isang prueba po na talagang yung ating mga kababayan talagang gusto pong makapag-avail. Ang ginawa po natin, dahil nga po sobrang pumipila po sila,
ginawan po natin ng appointment system para kung kapag kayo magpapa-appointment sa NBI or sa passport, yung kayo po ay magre-register online. Yun po yung ginagawa natin, lalo-lalo na po dun sa mga lugar, lalo na po dito sa Quezon City at dito po sa BPI sa Manila, dahil po talagang madaling araw pa lang, gabi pa lang, pumipila na po yung mga tao, tayo naman po, ayaw po naman natin na mapahamak yung ating mga kababayan, of course, na nakapila doon, naka-expose sa elements, at syempre, hindi naman, kumbaga, kung may mangyari po sa kanila, talagang mararamdaman natin, nakargo natin sila. So, ito pong registration, appointment system ay paraan po natin para po, pupunta lang po sila kung saan po nilang piniling oras. So, pwede pong AM, umaga o sa hapon, at meron pong limit po yan. Pero nag-accept pa rin naman po tayo ng mga walk-ins. So kahit po hindi pa po sila nakaregister, kasi alam naman po natin, hindi man po lahat ng mga kababayan natin ay techie o may mga access sa ganitong klaseng technology. So inaalaw pa rin po natin yung ating mga walk-ins at ini-entertain pa rin po natin. So mahigit 1,000 po, kasi 1,000 po ang limit natin kada araw. Mahigit po 1,000 yung nasaservisyohan po natin dahil po dito sa appointment system. So nabawasan na rin po yung pagpila nila ng madaling araw, no? So kami naman po ay natutuwa at sumusunod din naman po sila sa mga programa para rin naman po sa kanilang kapakanan po ito. Good news yan, ano? Good news. Correct. Actually, Karen, napansin ko talaga yung ginawa nila Asik Bebang. Kasi araw-araw pag pumapasok ako, no, ang haba ng pila dito sa Maybai, no? Congratulations, Asik Bebang. Ngayon, parang pag pumapasok ako, parang 5 na lang yung nasa labas na nakikita ko, no? Ang galing. So, it means umandar, no? Pero, alam mo, Karen, gusto kong balikan sa kay Asik Bebang yung sinabi niya na pwede pa rin pala na mag-walk-in. Oo, Yun pwede kasi pa. yung hinaing ng iba nating mga kasama na hindi nga masyadong techie. So, Oo. wag po kayong malumbay, mga kababayan. At sabi nga po ni Asik Bebang, pwede pa rin ang walk-in. Yes, oo. Pero syempre, mapaprioritize yung mga nag-online registration na nasa master list, pero hindi naman po kayo paalisin doon. Yes. No? Meron pa rin naman po kayong, kumbaga, mapapala pag kayo ay magpunta doon at nag-walk-in. Kasi tama ka nga, admin, hindi lahat techie, hindi lahat marunong gumamit online. So, may flexibility, kumbaga, Tama. ayan, ang pag-register. Pero tanong din natin si Asik Bebang, kung ano ba yung maaasahan natin pag bibili tayo sa Kadiwa Caravan. Meron ba, Asik Bebang, na pila doon? Kunyari, nagparehistro na kami. So, kailangan ba pipila kami? Meron ba kamang kailangan dalhin? May limit po ba ang mga produkto na pwede naming i-purchase? Ayun po, pagka nagpunta po sa Kadiwa Caravan. Go ahead po, Asik Bebang. Okay, part po ng, lalo na ngayon, ito pong nandito sa Quezon City, dito sa BAI, yung Bureau of Animal Industry, dito sa Visayas Avenue. Pag pupunta po sila doon at sila po ay nakarehistro dito sa ating online appointment nga po, meron pong separate na pila yon. Dadalhin lang po nila yung kanilang appointment, yung meron pong isi-screenshot doon, may pila po doon, at sila ay papatuloyin na. Yung iba naman pong walk-in, ang dadalhin lang po nila, usually po meron na po kasi kaming binibigay na QR code kung sila po ay rehistrado na, no? Dahil nga po gusto natin na ma-monitor ng mabuti itong programa. So nire-register na lang po namin sila para po pag susunod po nilang pagbili, yung QR code na lang po na yun ang kanilang dadalhin. Kung hindi pa naman po sila rehistrado, nire-require po namin sila magdala po ng kanilang ID, pagkakakilanlan, kung sila po ay PWD, senior citizen, yun po yung mga solo parent at mga 4Ps, may mga IDs po yan. Yun lang naman po yung aming hinihingi sa kanila para po sila ay ma-register. Yun lang po ang kanilang kailangan dalhin. Pwede po sila makabili ng 30 kilos a month, yung 4 po na sector na yun, yung senior citizen, yung 4Ps, yung solo parents at PWD, 30 kilos po. Pero kada araw, ang limit lang po ay hanggang 10 kilo para nga po naman lahat ng mga nandoon ay mabigyan at ma-allocatean po ng tag 10 kilo. Para po sa iba pang nating mga kababayan na nasa expanded po, kasi ngayon yung mga minimum wage earners, yung mga TODA, yung ating mga farmers, fisher folk at yung ating mga teachers, hanggang 10 kilo lang po ang pwede po nilang mabili kada buwan. So yun po yung pwede nating maibigay sa kanila. At the same time po, dahil nga mga Kadiwa centers din naman po yung pwedeng pagbigilhan nitong
P20. Pwede rin po silang bumili ng mga produce na ating mga magsasaka, mga kooperatiba po ng mga farmers and fisher folk na mas mura po kaysa sa mabibili po nila sa palengke. So yun po yung pwede nilang ma-expect sa pagbibili po sila sa ating mga kadiwa. Thank you, Asik Bebang. Admin Larry, ang napansin ko dito, ang isa rin sa purpose, no, kung ba't kailangan may master list registered, online registration para sa kaayusan. Tama po ba? Tama po At lahat yun. mapagbibigyan ng pagkakataon na makabili? Yes. At saka isang importante dito sa registration system is maiwasan yung magka-doble-doble. Ayun. Opo, kasi mahirap magka-doble-doble. Isang tao, ilang beses nakakuha. Kawawa naman po yung iba nating mga kababayan. That's why, tama ka, kaayusan ang kailangan natin, kanya merong ganitong registration system. Ayun. Alright. So napakaganda ng ating diskusyon. Siguro sa ating pagbabalik after the commercial break, tanungin natin kung may mga hinaing ang mga benepisyaryo, saan sila pwedeng dumulog, Admin Larry. At syempre, kasama pa rin po natin ang presidente ng Food Terminal Incorporated o FTI, si President Joseph Lo, si President J. Lo. Tanungin din natin ang mahalagang papel na ginagampanan ng Food Terminal Incorporated sa proyektong ito. Sa ating pagbabalik, ang ating oras 12 minutos makalipas ang alas 11 ng umaga. Masaganang Pinas. Pilipinas, ang ating oras 17 minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga. Nagbabalik po ang Masaganang Pinas. Ayan. So, kasama pa rin po natin, Admin Larry Lacson. Ayan. At syempre si Asik Bebang sa ating talakayan via Zoom. And of course, kasama pa rin po natin live naman dito sa studio ang presidente ng Food Terminal Incorporated or FTI, si Sir Joseph Lo or Sir J. Lo. Ayan. So, babalikan ko lang po, gentlemen, ang tanong ko siguro kay Asik Bebang na nasa Guimaras ngayon. Asik, baka naman, ang mangoes, don't forget. Ay, napakasarap ngayon in season. Asik Bebang, siguro yung nabitin ko lang na tanong, ano po ba yung pwedeng gawin naman ng mga kababayan natin kung sakaling meron silang mga katanungan, may naging problema o mga hamon o di naman kaya ay meron silang mga gustong itanong po tungkol sa proyekto pong ito, lalong-lalo na po sa mga gusto pong bumili sa mga kadiwa sites po natin. Okay, meron po tayong Kadiwa Facebook page at pwede po silang mag-message doon. Katunayan po, marami po kaming sinasagot kada araw yung mga reklamo, yung pong mga katanungan. Lagi pong meron tayo nakabantay doon at meron pong sasagot sa kanilang mga katanungan doon. Ngayon po, pinagpaplanuhan po nga namin yung parang one number na lang na pwedeng i-dial para nga po pag kami mga concerns sila, not only for Kadiwa concerns or P20 concerns, but kumbaga yung buong pag ano po natin, kasi nagmo-monitor din po kasi kami ng presyo, no, sa ating mga pamilihan. Nationwide po yun. So yun po yung ginagawa po namin ngayon. Babalik po namin yung dati kasi parang dati may one number ka lang na pwedeng i-dial or pwedeng padalhan para yun po yung magiging tampulan natin o pwedeng sumbungan po natin. Pero ngayon po, ang Kadiwa page po natin, ang Facebook page po natin ay very much active. At kung meron po sila mga katanungan at o mga kahit ano po na gusto pa nilang idulog, yun po ay bukas at meron pong sumasagot po doon. Active po yan. Thank you, Asik Bebang, for that information. At syempre, siguro para sa kaalaman po ng lahat sa mga kakatune in lamang po sa Masaganang Pinas, ito pong sina Sir J. Lo, si Admin Larry at si Asik Bebang po ang mga nasa likod ng Mabusisi. Ayan. Sabi nga po ni Sir J. Lo kanina, araw-gabi. Yun daw yung iniisip nila. Kung paano nila mayahatid sa atin lahat ang 20 pesos na bigas. So sa mga kababayan po natin, alamin pa po natin ilang mga importanteng mga impormasyon tungkol dyan. So Admin Larry, para sa kaalaman ng lahat, ano po ba ang mandato naman po ng NFA? O National Food Authority. Yes, Karen, no? Magandang sabihin natin ito sa ating mga kababayan kasi laging ang nasa isip nila, National Food Authority, parang lahat ng pagkain, no? Food. Food, no? Sakop natin. Well, hindi po ganon. Ang National Food Authority po ay naatasan, no? Sa batas na mag-buffer stock, meaning mag-imbak, no? Ng bigas
na pwede nating hugutin sa panahon ng kalamidad or emergencies. At ito nga sa mga special na programa ng pamahalaan like katulad nitong Benteng Bigas, no. Basically, bumibili po kami lang ng lokal na palay sa ating mga magsasaka diretso sa kanila at ito ay aming iniimbak. At sa gayon ay pag tamang panahon, gigilingin po natin yan, imimil natin yan, i-stock natin. Pag may calamities, yun ang nilalabas, nire-request ng LGU, DSWD. At dito naman po sa Benteng Bigas, yun po ang sinusupply natin sa programang ito. Tayo po ang source ng Benteng Bigas. Meron na. Ayun, 'di ba? Grabe, 'yun ang role ng NFA. So nagtutulungan po ang NFA at syempre ang yun yung opisina nga po ni ASEC Bebang. Pero ang role naman, pupunta tayo sa role naman ni Admin Larry, ni Sir J-Lo. Tama po ba? Tama. Paano po ba ito? Go ahead, Admin Larry. Oo, pagkatapos kasi ng NFA, no, nandiyan na ang stock sa amin, doon papasok si FTI, sila J-Lo, no? Kasi hindi kami po pwedeng dumiretso sa mga consumer natin. Doon papasok si J-Lo. Siguro na-introduce naman natin na si J-Lo. J-Lo, paano ba itong proseso after ng NFA? Paano na ang ginagawa ni FTI? Nung simula, kinakausap po natin yung mga LGUs, yung mga provinces and yung mga municipalities and cities, and then nagpipirmahan ho kami ng MOA na sila ho ay bibili para i-distribute ho nila at ikalat sa kanilang mga constituents ho. Tapos tayo rin, on the other hand, hindi naman tayo nakahintay lang doon. Gumagawa rin kami, since nagtutulungan lang kami, isang pamilya kami sa DA, nagtutulungan lang ho kami na magbukas ng site. So kung makikita nyo, sa buong bansa, yung mga NFA sites ho ni Admin Larry ay ginagamit ho natin para bentahan rin. So sinusubukan ho nating lumapit sa bawat mamamayan. Okay. Pag sinabi kasing terminal, ang laki. Parang yun yung una kong naisip. Napakalawak, napakalaki. So, gaano po kadami yung kaya po na capacity na kaya nyo pong ilagay na bigas sa sa mga terminal po? So nalulungkot lang kami nung dati na ito talaga yung pinakamalaki sa Asia. Ito yung naging model ng mga ibang bansa. Tapos dahan-dahan siyang napabayaan na. Tapos naibenta na ho, kung nakikita nyo yung Ayala, yung Arca South, yun ho yung Food Terminal Inc. dati. So ngayon binabalik ho ang mandato sa FTI. So leasing lang ho kami in the past years, pero ngayon binuhay talaga ng ating mahal na presidente, ang ating mahal na secretary na si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. So hindi lang kami nasa Taguig lang ngayon, pero magbubukas ho tayo ng iilang mega food hubs ho. Magsisimula ho tayo sa Clark International Airport Corporation. Maglalagay rin ho tayo sa Southern Luzon, sa Tiaong, Quezon, sa Pili, Kamsur, sa Cebu, para sa Visayas. Tapos maglalagay rin ho tayo sa Manolo Fortich, Bukidnon. So ito ho ay magtutulungan at magsaserve as mga bagsakan ho. So yung mga ating mga magsasaka na hirap maibenta yung mga ani nila, dadalhin na ho sa ating mga malalaking lugar, at meron ho tayong mga maliliit na regional food terminals na magsusuporta para ito ay mailapit kung saan man yung mga magsasaka at sa mga mamamayan na makakabili, mga customers. Ang balita ko, Karen, yung sa Clark, yun ang munang-una, no? Opo. Nakipagpirmahan na yata kayo, no? Ng MOA. Kailan ba ina-expect matapos ito? Yung budget ho ay naibigay ng ating Kongreso at ng Senado at ng Presidente, at magsisimula ho tayo sa 2 bilyong piso ho ngayong taon na to para maigawa to sa 40 hectares na lupa. Malaking So tulong yan. exciting, at tsaka although may malungkot yung nabanggit ni Sir J-Lo, at least ngayon nakita ng ating pamahalan yung kahalagahan. Yes, na kailangan natin to. Tama. Yes, ayan. So siguro balikan ko lang ng mabilis si ASEC Bebang, kung ano po ba yung kanya sigurong mga mensahe, ano ba yung kanya mga paalala na lang sa mga gusto pong magrehistro, gusto pong mag-avail po ng Benteng Bigas. At syempre nabanggit na rin ni Sir J-Lo yung Kadiwa Hub. Ano po ba yung mga aasahan po natin galing po sa DA? Go ahead, ASEC Bebang. Kami po sa Department of Agriculture, nakita nyo naman po, talagang nagtutulungan po kami, whole of government po. Hindi lang po ito DA, actually kasama sina
NFA at FTI of course. Kasama rin po natin dito yung sa DILG, DOLE, DSWD sa expansion po natin kasi pati po yung walang gutom ng DSWD. Papasukin din po natin yan ng Kadiwa at yung ating P20. Si DOLE naman po yung kanyang tupad at yung pagbibigay po ng assistance sa ating mga farmers at yung of course pagdetermine po ng ating mga minimum wage earners. Yan po yung mga partnership natin. Ang dami po naming ginagawa ngayon talaga, no, yung para sa yung programa po natin ay talagang ma-expand at mailapit po natin sa ating mga kababayan. Yung Kadiwa ng Pangulo po ay isa lamang pong kumbaga marketplace o isang area lang po na pwede natin mabili yung ating P20. Marami pa po tayong mga iba pang bubuksan in partnership po, hindi lamang with the government but also with the private sector. Kasama na rin po dyan yung ating mga FCAs, yung mga farmer cooperatives natin na lagi nating sinusubaybayan at tinutulungan. Hopefully po by 2028, ang target nga po namin, dapat meron kaming 1,500 na sites ng aming Kadiwa at ito pong P20 ay malagay na po natin lahat sa mga, although lahat ngayon, lahat naman po ng provinces ngayon nandun na po yung P20, pero gusto po sana namin up to the last municipality, yung lalo na po yung mga lalayo, yung mga barangay na hindi po maabot ay matulungan natin na mapaabot po itong programa. So maigting po ang ating ginagawang mga activities ngayon para po talagang malagyan po natin nitong programa na nakikita naman po natin na talaga pong nakakatulong lalo na po dun sa mga lubos na nangangailangan. Okay. Thank you, Asik Bebang, sa inyong oras at we hope to see you and to hear from you again. Yan po si Asik Genevieve Velecaria Guevara, Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs Department o Department of Agriculture or DA. Pasalamatan din po natin ang presidente ng Food Terminal Incorporated o FTI, si President Joseph Lo. Thank you, President Joseph Lo, for Maraming joining us salamat po this morning. Ayan. At syempre, bago tayo magtapos, Admin Larry, ay eto muna po, may mga ilan tayong mga mahahalagang anunsyo. Alright, kagaya na nabanggit po kanina, mabibili na ang benteng bigas sa maraming parte ng bansa at patuloy pa itong pinalalawig. Tuwing Sabado, i-anunsyo po natin dito sa ating programa kung saan eksakto nakapwesto ang bentahan ng 20 pesos na bigas o P20 rice. Heto na nga para sa Caloocan. Hello sa mga taga-Caloocan dyan. Makabibili po kayo ng benteng bigas sa mga sumusunod na P20 regular operational sites. Bagong Silang Phase 9 Public Market, Barangay 176 Caloocan, sa Banaba Street, Barangay 179 Hall, sa Barangay 183 Midway Park, sa Maypaho Public Market, Estanislao Street sa Maypaho, Caloocan, North Matrix Village Subdivision sa Barangay 177 Caloocan, Pangarap Village, Barangay 181, sa PNP Northern Police District, Tanige Street, Dagat-Dagatan Avenue, sa Glorieta Park, Barangay 187, sa Barangay 186 St. Benedict Admin Site North Caloocan, at sa Victory Heights Subdivision, Barangay 180 Caloocan. Diba, Admin Larry? Sa ating mga kababayan, mahalaga ang inyong tulong sa pagpapalawig ng bentahan ng benteng bigas at ng iba pang abot kayang produktong pang-agrikultura para sa ating mga kababayan. Pagkakataon mo nang sumali sa bayanihang ito sa pamamagitan ng pagpapagamit ng iyong mga permanente o semi-permanent structure para maging Kadiwa o benteng bigas site. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang da.gov.ph. Ayun, nabitin ang isang oras. Ano ba Kaya yan? nga. Pwede ba tayo mag-extend? Joke lang. Baka magalit yung producer natin. Pero next week po, huwag kayong mag-alala. At magbabalik po tayo. At syempre, para naman po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, samahan nyo kami muli sa mga susunod pang Sabado, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Dito lang po sa DZRH. Dahil sa bagong Pilipinas, masagana. Masaganang Pinas! Araw-araw ang pagkain galing sa pananim, sa bukid, sa tindahan, hanggang sa hapag natin. Pagkat ang pagsasaka ay bayanihan kaya natin, na kapag nagsama-sama, pag-asayanihin. Tuloy-tuloy man ang alon dito sa karagatan, kapit bisig ang paglayag at di sinukuan.
Pagkat ang mangisda ay tugon ng mamamayan. Mula sa kahirapan, aahon tayo dyan. Dahil sa programang Umakay, mga lider na gumabay. Ngayon ang magsasaka at ang mangingisda ay unti-unti nang naiaangat. Panibagong umaga ang naghihintay, sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Pagtangkilik natin ang inaasahan nila, kaya't halina, wag nang maghanap pa ng iba. Lahat ay may tungkulin na dapat tugunan, siguradong makukuha ang kasaganahan. Dahil sa programang Umakay, mga lider na gumabay. Ngayon ang magsasaka at ang mangingisda ay unti-unti nang naiaangat. At lahat kasama sa pagbuo at pagtatag ng masaganang Pinas. Panibagong umaga ang naghihintay, sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas.